What's up mga ka-Real Property Finder at Real Property Philippines. Isang magandang hapong po sa ating lahat mga ka-farm. Andito po ako sa bayan ng Lopez. May binisita po ko ritong property na may kabuang sukat po na 4.1 and 921 square meter po mga ka-farm. Na ayon po sa tenant na ating kausap, dito po ang pinaka-boundary ng property. Naghahang-gilid po dito sa sapa. Kaya bali ito po ang pinaka-flat na area. Ito po. Bali dito raw po yung pinaka ng property. Hindi nga lang po nila sa atin kung may kasama pa po siyang palayan. Dito po sa gawing ibaba na to. Na although pagka naman po makita po natin doon sa pinaka-lot plan, makikita po natin kung may makasama pa po siyang palayan dito sa gawing ibaba. Pero ang property po mga ka-farm, ang kabuuan ay papunta po doon sa gawing upland po niya. Ito po yung flat na area na aming kinatatayuan, nasa almost 30% po. Ito pong property mga ka-farm ay may mga rin po rito, mga fruit bearing, kagaya po itong sa likod ko na to, itong puno ng langka. At saka itong dalawang puno po ng guyabano. And then sa gawi po na yon, ayun po kung nyo po makikita, may puno po doon ng mangga. Sa gawi po na sa una-unahan. Ito pong mga nasa tabi ko naman ito po yung mga ilan-ilang puno ng kawayan. And then ayon nga po sa tenant na ating nakausap at na-interview, ito po ang portion ng property. And then hanggang doon daw po yan sa may pinaka-barangay road po na mayroon pong frontage na humigit kumulang pong 100 meters. Ayon po sa kanya. Bale ito pong property mga farm, kung manggagaling po kayo sa town proper po ng Lopez, ay meron po itong humigit kumulang na 5 hanggang 6 na kilometro na kung sa ating pong tansya ay meron pong almost 15 minutes na travel time mula po sa town proper po ng Lopez. Ito pong po na to mga ka-farm ay meron po ditong secondary road na papunta po ng Buena Vista. Kaya kung manggagaling po kayo ng town proper po ng Lopez, kakaliwa lang po kayo dito sa may pinaka-barangay road para po yung pong pinaka-delantera ng property ay inyo pong mapuntahan. Ito pong aming kinatatayuan. Ito po yung pinakadulo dahil pumunta po kami doon sa bahay ng tenant na ayon naman po sa kanila na may pag-uusap na po sila nitong owner nitong property na kung mabibili daw po ito ay mayroon na po silang pag-uusap. Kaya according nga po doon sa tenant, wala pong magiging hassle sa magiging bilihan. Ang title po nito mga ka-farm ay T-City, and then may lot plan naman daw po ito. Dahil yan nga po na na po to, T-City na po itong pinaka documents po na hawak natin. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. Bale ito pong property mga ka-farm ay almost clearing. Papunta pa po sa gawi doon. May mga ilan-ilan daw pong mga puno ng nyog na nasa humigit kumulang pong 40 puno ng nyog na bagong tanim. At yun daw pong variety ng nyog ay yung dwarf. Ayon po sa tenant na ating kausap. Dito po sa gawing ibaba mga ka-farm, kung inyo makikita, meron po siyang pedy road na daanan po ng mga tao. At kanya po ito makikita, itong pinaka-street light dito sa pedy road. Dahil may mga kabahayan pa po sa gawi doon, sa kabila po ng property, na dito po minsan naghahang-gilid at nakikiraan. Bale, ito po yung pinaka-hangganan ng property mga ka-farm. Ito pong property mga ka-farm ay dati po nila itong tinaniman ng mga talong. Then ayon po sa ating mga kasama, doon daw po sa gawing una-unahan, may tanim pa raw pong talong sa kasalukuyan. Kaya ito pong property, kung nyo po itong mabibili at i-develop, ito po, may parang island po dito sa gawin na to. Ito po ang pinakaburol. And then marami nga po ritong puno ng kawayan na maaari nyo pong gamiting bahay kubo.
na magsisilbing pahingahan nyo po dito sa area. Ayan po mga ka-farm, yung tinutukoy natin na tanim na talong nung nasabing tenant dito po sa gilid at dalistis nitong pinaka property. Bali yan kuyang kaano na yan yung nakapaloob sa property. Hindi na aabot doon sa kanyugan na yon. Ito ang pinaka boundary, itong sapa. Ayun. Ang pinaka-boundary po mga ka-farm ng property ay itong pinakasapa. Kung nyo po makikita, ayan po, may linya po ng kuryente rito. At meron din pong signal ng cellphone. Kaya kung dito po kayo maninirahan, mamimili na lang po kayo ng area dito kung saan po kayo nais magtayo ng inyong magiging tahanan. Ito, ibaba na to ko yan, kasama. Ayan po siya. Ayan, kabila kayo ng burol na yan. Mga bagong tanim. Yung mga dwarf. Ayun. Abot pala siya rito. May pedi road pala rito, no? Ayan po. Kung nyo po makikita, mga ka-farm. Ito pong gawing masukal na to. Ito po yung property na binibenta. At yan pong gawing hawan na yan. Yan po yung pinaka-boundary ng property. Ayan po mga ka-farm. Ito po ang boundary ng property. Dito po nagtatapos. Simula po dun sa pinuntahan natin. Sa gawing itaas na po mga ka-farm, yan na po yung pinaka-barangay road na ating babaybayin. Ito po mga ka-farm, ito na po yung property na natauhog po siya ng pinaka-barangay road na ayon po sa ating mga kasama. Ito na po yung pinaka-frontage kabilaan, kasama po itong talibis na to, itong masukal. Ayan po, bali ang hangganan po mga ka-farm, yung pinaka mga nyug na yon, ang boundary ng property. Ito pong masukal po na to mga ka-farm, ang property na binebenta. Natuhog po siya ng barangay road. Ayan po yung antipolo. Mga ilan puno ng hardwood. Tinatatalaw natin sa baba. Ito yung Yan yung batino. Bawal nga yan. Kita-kita yung labak nila. Kung ito yung nila, kita yung baba. Wala pabayaan na, no? Mga puno ng saging. Ayan pinanggalingan natin. Sa baba. Ayan pala yan. Umiikot nga lang tayo. Kaso matarik. Kung nalinis, maganda yan. Ito yung frontage galing doon. Pinakabulusok niya. Yung overlooking. Yung overlooking. Simentado na rin. Kasi babang tanong tingnan, malaki na yan siya dyan. Laki-laki na ng kaunti. Ito kasama pa to, no? Dito. Yan, hangganan. Oo, ganyan. Hindi na inabot din sa may semento. Ang pababang yan. Dito natin, pag sinukat. Dito lang ang toro eh. Ang pababang yan. Ito pa yung tipuro. Maring itong antipolo. Bangin. Tarik-tarik yan, no? Nagkamali ka dyan ng doon ka sa baba pupulutin. Ayan na.
Malapit sana kung meron dito daan. Makita ko lang yung palabas dito. Kasi pagka ano tayo nung ano Yan sa kabila rin, simento yan. Maganda dito sir, ano ba yan? Kaya nga. Tatabigan. Kita mo yung pasakit yun. Okay sana yung ganyan, no? May mga nyogan eh. Maganda kung ka na rin. Almost clearing eh, no? Oo. Inubos ng mag-amin na. Hindi alam na natin na pinaputol. Yan na ito yung kalsada eh. Oo. May tapat na iglesia. Sa una-unahan daw kuya, wala na doon plat. Saan sir? Doon sa unahan ng barangay na to. Bahay na po pa. Parang kayo ulo na... Diretso pa po yan, hanggang sa kabila pa ang karnabi. Malayo na. Limitado doon. Wala rong ganito din pagka doon na. Doon na. Aray lang mga porosyon na ito matitigas. Hindi mo natin liminto. Mga mahirap ang nadaanan. Ang inuuna nila. Kaya ano na nga, doon sa gawin doon ng plat eh, di ba? Ang babahay sa dyan sa taas, overlooking. Di ba yung sa may talungan hindi? Malapit naman ang amilan. Ito, sayang tong dalandan na to, napabayaan na. Naran din na namumunga. Bubong nga yan eh. Kaso yun, kakater yung ano, kakater ang bulok. Eh, may bunga ko. Oo nga. Nandito sir yung karsasang Lagi pa rin ginawa. Pero yung doon sa may akin, Sa bungad. ganito na. Sa bungad. Hindi yun, yung papano sa akin. Hindi pag ano, dyan ka na daan sa bungad. Oo, dyan po. Mas malapit dyan eh, no? Gagawa lang rin pa di ano. Oo. Kay Helen Tan. Kalalakan din ito. Pag-ride malaki rin. Lahat yan, pati. Project na, lalaki na. Lalaparan. Kailan na rin ito. Ito ay doon sa ano.